Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Perfect Education na ipinalabas noong 1999. Nagsimula ang pelikula sa isang dalagita na nagngangalang Kuniko na kasalukuyang nagjo-jogging, ngunit biglang may bumihag sa kanya. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang may edad na lalaki na nagngangalang Iwazono ang bumihag sa dalaga at dinala ito sa kanyang apartment. Nang magkamalay na si Kuniko, nagsisigaw ito upang humingi ng tulong nang mapag-alamang nakagapos siya. Ngunit binalaan siya ni Iwazono na bubusalan ang kanyang bibig kung hindi ito titigil. Humingi rin siya ng tawad sa dalagita sa pangingidnap sa kanya at sinabi ang kanyang pangalan. Kasunod noon ay nagkwento ito kay Kuniko na nagtatrabaho siya bilang salesman sa isang kumpanya. Inamin din ni Iwazono sa dalaga na matagal na niya itong minamanmanan at pinlanong kidnapin. Nagpatuloy muli si Iwazono sa pagkikwento kay Kuniko tungkol sa nakaraan. 15 taon na ang nakalipas. Nagmamay-ari di umano ito ng furniture shop. Isang dalaga ang nagngangalang Mizu ang nagtatrabaho doon at nagustuhan niya ito. Ngunit engaged na pala ito sa kanyang kasintahan, kaya sa pilitan niya itong ginalaw sa kanilang bodega. Kinabukasan, isinama ni Mizu ang kanyang magulang at kasintahan sa shop at galit na galit ang kasintahan ng babae sa ginawa ni Iwazono. Pinakasalan ni Iwazono si Mizu dahil nabuntis nga ito, ngunit kinasusuklaman ni Mizu ang kanilang anak. 3 taon ang lumipas, namatay ang mga magulang ni Iwazono, kaya kailangan niyang ibenta ang kanyang shop na siya namang tinutulan ng asawang si Mizu. Kaya iniwan sila nito kasama ng kanilang anak. Sa kasalukuyan, namamasukan na lamang si Iwazono bilang salesman sa loob ng 8 taon. Ipinaalam lahat ito ni Iwazono sa dalaga nang magtanong ito kung bakit siya nito kinidnap. Nilinaw ni Iwazono na hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon na labag sa kalooban nito dahil ang nais lamang nito ay tunay na pagmamahal. Hindi gaanong naintindihan ni Kuniko ang sinasabi ni Iwazono, kaya sinabi ng lalaki na kinidnap niya ito upang mahulog ang dalaga sa kanya at tunay siyang mamahalin. Hindi pa rin magets ng dalaga ang mga pinagsasabi ni Iwazono, kaya nagalit ito at sinabihan ito ng masasama. Kinaumagahan, naghanda ng agahan si Iwazono para sa dalaga at tahimik naman itong nag-almusal. Ipinaalam din ng lalaki kay Yuniko na lahat ng kanyang mga kapitbahay ay abala sa kani-kanilang trabaho, kaya walang makakarinig sa kanya kahit magsisigaw pa ito. Bago umalis patungong trabaho, iginapos ni Iwazono ang mga kamay at paa ng dalaga, saka nito tinakpan ng bibig ni Kuniko dahil nagsisigaw ito saka umalis. Nang makaalis naman ang lalaki, nagpatuloy si Kuniko sa pagsisigaw upang humingi ng tulong. Narinig naman ito ng isang college student, ngunit dahil inaantok pa ito ay hindi na lamang nito pinansin. Sa opisina naman, isang babae ang kausap ni Iwazono na iniimbitahan siya sa bahay nito. Ngunit tinanggihan ito ni Iwazono at nagdahilang marami pa siyang trabaho. Bumili naman ng pananghalian si Iwazono para kay Kuniko at nang iuwi niya ito, nagtulog-tulugan ang dalaga kaya ginising niya ito. Matapos mananghalian, iginapos muli ni Iwazono ang mga kamay ni Kuniko. Ngunit hindi na kasamang iginapos ang mga paa nito dahil 100 lamang ang maaari nitong labasan. Ang bintana na hindi nito kayang talunin dahil napakatarik ng gusali. Pagkatapos nun, nagtungo si Iwazono sa isang factory na katapat ng inuupahang apartment.
kung saan binubosohan nito ang bintana upang malaman kung susubukan ni Kuniko na tumakas. Nang oras ding iyon ay lumapit naman ang dalaga sa bintana, ngunit hindi nito naisipang tumakas kaya sobrang natuwa si Iwazono. Nang gabi ding iyon, inuwian ng lalaki si Kuniko ng masarap na pagkain mula sa restaurant. Ngunit hindi nagustuhan ito ng dalaga kaya tumangging kainin ito. Tinanong ni Iwazono si Kuniko kung ano ang nais nitong kainin at sinabi nitong nais nga ng KFC burger at chicken kaya nagmadaling umalis si Iwazono. Nang makain na ni Kuniko ang nais niya, natuwa ito ng sobra at sa sobrang kasiyahan nito, hiniling niya kay Iwazono na halikan siya. Ngunit tumanggi ang lalaki dahil ayon sa kanya, binobola lang siya ng dalaga upang makatakas ito. Pagkatapos nun, naligo si Kuniko at sabay namang lumabas ng apartment si Iwazono na hindi isinarado ang pintuan. Alam ng dalaga na iniwan ng lalaki na nakabukas ang apartment. Ang plano ni Iwazono ay pumunta ng katapat na factory upang bosohang muli si Kuniko kung susubok itong tumakas kung mabibigyan ng pagkakataon. Lumapit muli si Kuniko sa bintana, ngunit wala itong balak umalis doon. Matapos nun, bumalik na si Iwazono sa apartment at nang makita ang dalaga ay mas lalo itong na-inlove. Si Kuniko ay unti-unti na ding nahuhulog kay Iwazono dahil ayaw na nitong umalis doon. Nang gabi ding iyon, nagsumamo ang dalaga na halikan siya ni Iwazono, ngunit tumangging muli ang lalaki at sinabi kay Kuniko na darating ang tamang panahon na mangyayari iyon at pagsasaluhan nila ang pinakamasarap na kaluwalhatian. Nagalit ang dalaga dahil tinanggihan siya ni Iwazono kaya natulog na lamang ito. Isang buwan ang lumipas mula ng araw na kinidnap ni Iwazono si Kuniko at nagsimula nang naging malapit sila sa isa't isa at may umuusbong na pag-iibigan sa dalawa. Binigyan ni Iwazono si Kuniko ng contact lens upang din na ito gumamit pa ng salamin at mas lalo itong gumanda sa paningin ni Iwazono. Isang araw, naisip ni Iwazono na naging marahas siya kay Kuniko dahil hindi na ito lumabas ng bahay mula nang binihag niya ito kaya naisip niyang ipasyal ito. Biniro naman ng dalaga si Iwazono kung sakaling takasan siya nito. Binilhan pa nito si Kuniko ng uniforme na may isusuot at natuwa naman ng sobra ang dalaga. Nang makita ito, sobrang nasiyahan si Kuniko at napakalakas ng kanilang boses kaya narinig ito ng landlady ni Iwazono at nagmadaling nagpunta doon. Agad nagkubli si Kuniko sa gilid, ngunit napansin pa din ng landlady ang sapatos pang babae. Kaya nagsuspecha itong may kasamang babae si Iwazono. Nagsinungaling na lamang si Iwazono na binili niya ang sapatos na iyon upang iregalo sa kanyang pamangkin. Naniwala naman ang landlady kaya umalis na lamang ito. Pagkatapos nun, bumalik si Iwazono kay Kuniko na may hawak na patalim. Tinanong nito ang dalaga kung bakit hindi ito tumakas nang mabigyan ng pagkakataon. Ayon naman kay Kuniko, ay kung tatakas ito, paano sila mamamasyal? Matapos nun, nagbiyahe ang dalawa at namalagi sa isang hotel. Pinalabas ni Iwazono na anak nito si Kuniko at nagsaya ang dalawa. Nang gabing iyon, sikretong nagsusulyapan at nagpaparamdaman ng dalawa, ngunit walang nangyari sa kanila. Kinaumagahan, naligo si Kuniko habang nakagapos ang mga kamay ni Iwazono at nang matapos ito maligo ay biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tumakas ang dalaga at iniwan si Iwazono at dahil nakagapos ito, wala itong magawa upang pigilan si Kuniko. Nagtungo ang dalaga sa sakayan ng tren at naghintay ng masasakyan. Ngunit naisip niyang walang ginawang masama si Iwazono sa kanya hanggang sa araw na iyon at masaya siya nakapiling ang lalaki. Kaya nagmadaling bumalik si Kuniko sa hotel. Natuwa naman si Iwazono nang makitang muli ang dalaga
at sigurado na siyang nagugustuhan na nga siya ni Kuniko. Hanggang sa umalis na ang dalawa sa hotel at bumalik sa apartment ni Iwazono. Doon na nagsimulang naging mas malapit sina Kuniko at Iwazono hanggang sa sinimulan na nilang gawin ang mga napakasarap na bagay. Panoorin nyo ng buo at siguradong mag-iinit kayo mga kaboso. Habang nagpapasarap ang dalawa, nakikinig naman ang estudyanteng kapitbahay sa ungulan ng dalawa sa dingding kaya hindi ito makatulog. Nagpatuloy sa araw-araw ang pagpapasarap ng dalawa na parang mag-asawa. Naging masaya si Iwazono sa mga nangyayari at kahit sa opisina ay hindi mawaglit si Kuniko sa kanyang isipan. Isang araw, habang naglalampungan sina Iwazono at Kuniko sa banyo, nagsimulang tumagas ang tubig mula doon pababa sa ibang silid. Nagpunta ang lalaking nangungupahan doon kasama ang landlady upang alamin ang nangyari dahil nagsususpecha na sila na may ginagawang kababalaghan doon si Iwazono. Ngunit hinalughog na nila ang buong silid nito at wala silang natagpuan dahil nagtago si Kuniko. Isang araw, ang estudyanteng kapitbahay na nakatira sa ilalim ay nagsuspecha na hindi pamangkin ni Iwazono ang dalaga. Kaya agad niya itong ipinaalam sa landlady na nakakarinig siya ng malalakas na ungol galing sa silid ni Iwazono. Sinundan ng lalaki si Kuniko sa supermarket at napag-alaman ang katotohanan mula sa balita sa TV na binihag ito 2 buwan na ang nagdaan. At ang ama ng dalaga ay magbibigay ng pabuyang $1,000,000 sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan nito. Kaya nagmadaling nagtungo ang lalaki sa police station. Sa kabilang banda naman, makikita ang 2 lalaki sa likod ni Kuniko at kinausap ang dalaga. Napag-alaman ng lalaking estudyante na naunahan siya ng 2 detective sa kinaroroonan ni Kuniko. Matapos nun, ang lalaki kanina sa likod ni Kuniko ay inaresto si Iwazono. Ayon naman sa salaysay ng dalaga, ay kusa siyang sumama kay Iwazono, ngunit hindi ito pinaniwalaan dahil inamin ni Iwazono ang kanyang nagawang pagbihag sa dalaga. Tunay na pag-ibig nga ba o init ng katawan ang nararamdaman ni na Iwazono at Kuniko sa isa't isa mga kaboso? Maaari niyong ikomento ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment at share na din.